So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, talaga nga namang kaawa-awa at kahindik-hindik po ang mga nangyayaring eksenang ganap sa buhay politika ni Bato de la Rosa. Well, deserve niya naman talaga yung mga nangyayaring ganap sa kanya ngayon, lalo pat mukhang grabe yung karma, talagang binabalikan agad itong si Bato de la Rosa. Patong-patong na problema, lalo pat ngayon re-electionist siya. Kung dati pang-5, 6, 10 yung kanyang pangalan, ngayon sa recent survey ay pang-17 na po. And yung ano na yan, yung survey na yan mga minamahal, reflection po yan sa kanyang mga ginagawang pagkilos. Nagre-reflect yan sa kanya. Now, ngayon, pag-usapan natin itong bagong sinabi ni Bato de la Rosa patungkol nga po sa naging desisyon ni Senate President Chis Escudero. Natatandaan nyo ba mga minamahal, nung mga panahong binitrade ni Bato de la Rosa at ng PDP itong si former Senate President Juan Miguel Zubiri? Natatandaan nyo yon? Sige nga, matanong ko nga kayo. Natatandaan nyo ba yung panahon na merong payakap-yakap, pahalik-halik, paiyak-iyak? Yun pa talaga yung malala, mga minamahal, yung gumaganon si Bato. Diba? Naalala nyo yung panahon na yun? Diba? Na umiikot noon yung regodon dito kay Miguel Zubiri. Well, si Miguel Zubiri naman mga minamahal, just to be fair, medyo hindi niya din talaga kayang kontrolin yung kanyang nasasakupan, yung whole Senate. Hindi niya kayang kontrolin eh. Ang nangyayari ngayon nga po mga minamahal, noong Senate President, itong si Juan Miguel Zubiri, naging grandstanding si Tulfo. 'Di ba? Parang continuation ng ng Senate yung Raffy Tulfo in action, pinapayagan yung mga hearing na pure chismis. Diba, mga minamahal? Hindi niya kayang kontrolin yung bibig ng kanyang mga senador. Ang daming reason kung bakit naman talaga deserve na matanggal itong si Senate President Senate President noon, Juan Miguel Zubiri. Tapos ang ipinalit nila, alam niyo naman 'di ba, nung nagkaroon na ng votings, ang ipinalit ay itong si Chis Escudero. Pero ito yung masakit, mga minamahal. Nung time na tinraidor nila, itong si Juan Miguel Zubiri, nagsaya sila, masaya. Itong si Bato de la Rosa, 'di ba? Masaya kasi may pagkakataon na hindi din naman kasi pumapabor itong si Bato de la Rosa, itong si Juan Miguel Zubiri kay Bato de la Rosa, parang nag-ipon-ipon yung mga galit nila, 'di ba? Kasi tinira ni ni Zubiri, mga minamahal, yung mga artista, 'di ba? Mukhang nagalit yung PDP din dito kay kay Zubiri. But anyway, mga minamahal, sa madaling sabi, tuwang-tuwa si Bato de la Rosa, yung whole PDP ng mga nabubuhay pa dyan ngayon sa 19th Congress. Tuwang-tuwa nung inalis itong si Zubiri. At tuwang-tuwa na ipinalit itong si Quezon. Ngayon, mga minamahal, mukhang nararamdaman na ni Bato de la Rosa ang karma. Dahil si mismong Senate President Chis Escudero na mismo ang nagsabi na isi-certified natin yan. Ito pa nga yung sinabi to be exact, mga minamahal. 'Di ba? Ito yung sabi niya ni Chis Escudero, basahin ko sa inyo Isinapubliko na namin yan. Kung may manghingi ICC man o kung sino man, isi-certify yung transcript. Wala akong nakikitang dahilan para hindi yan i-certify ng Blue Ribbon Committee. So sa madaling sabi, sino man ang manghingi ng transcript ng ICC, willing kaming magbigay kahit na sino, basta i-justify lang ninyo kung para saan ninyo gagamitin. So ngayon mga minamahal, may problema. May problema. Anong problema? Si Bato. Kasi mga minamahal, ayaw niya nga pong gawin yun ni Chis Escudero. Diba? So ngayon, nafe-feel mo na yung karma?
yung mismong ibinoto ninyo, iniluklok nyo dyan, ay talagang kinakalaban kayo. Tama lang naman yung ginawa ni Chis Escudero, mga minamahal. Tama lang naman yung ginawa niya na i-certify yung copy ng transcript. Kasi public hearing yan so public information yan. Okay lang sana kung private yan. Hindi naman private yan, di ba? Public yan. So, madami na din naka-download ng video. So, deserve na ibigay yung transcript sa mga nangangailangan. Ayaw mong ibigay, bakit? At saka, Bato de la Rosa, FYI for your information, ano yung laban mo sa isang law specialist? Ano yung laban mo sa isang taong nag-aral ng batas? Ano yung laban mo sa isang abogadong may pinag-aralan at mataas yung moral? Laban sa isang dating naging chief PNP na lumakas lang naman yung pangalan dahil kay former President Duterte. So, anong laban mo dyan, anong laban mo dyan, Bato de la Rosa, kay Chis Escudero? Diba? Anak ng tokwa. Tapos sasabihin, mga minamahal, ni Bato de la Rosa, ito, babasa natin sa inyo kung mag-submit siya, I will try to question him. Why are you submitting to the ICC? You know the reason ba to? Alam mo kung bakit isasubmit sa ICC, malamang may nanghingi. For example, si Trillanes. Diba? At saka, ba't mo ko questionin kung ibibigay man? Dahil in the first place, public information yan. Huwag mo kami ginagawang tanga ba to? Public information yan. Yung transcript na yan, kahit na sino, afford ang humingi niyan as long as ma-justify kung para saan gagamitin. Okay. In fact, we do not recognize the jurisdiction of the ICC. Even we do not recognize the jurisdiction of ICC, it doesn't mean na hindi na natin nare-respeto yung karespe-respetong institusyon, yung Senado. Diba? Hindi ibig sabihin na wala ng jurisdiction, hindi na natin nare-respeto ang Senado. Hindi ibig sabihin nun ganun. Ikaw lang yung nagbibigay ng meaning yan. At beside, we do not have jurisdiction as of the moment, but nung panahon nung naganap yung crimes against humanity, meron. Oo. Diba? At saka yung iniimbestigahan lang naman yung mga panahong tayo ay miyembro ng ICC, hindi yung panahon ngayon. Ito si Bato, bobo talaga no? Bakit? What? Kung mag-submit nga tayo doon, that is a tantamount to recognizing their jurisdiction over us. Walang sinabi na nire-recognize natin ang jurisdiction, hudikatura ng International Criminal Court. Dahil as of the moment, hindi na tayo miyembro. But, noon, nung tayo ay miyembro, may jurisdiction sila at may karapatan yung mga biktima na humingi ng transcript at isubmit nila sa ICC kasi yung iniimbestigahan dito is yung noon, hindi ngayon. Diba? Ano ba naman tong si Bato de la Rosa? Okay. So, I would ask him, why are you going to submit? Mukhang may problema sa kanya, pero sa akin, walang problema sa kanya, pero sa akin mukhang may problema. O see? Nauhuli ang isda sa bunganga. Walang problema sa kanya, pero sa'yo meron. Bakit? Natatakot ka ba? Natatakot ka sa sarili mong multo? Natatakot ka sa mga eksenang kahindik-hindik na ginawa nyo noon na nagre-reflect na sa'yo ngayon? Natatakot ka sa mga eksenang ganap na ikaw din mismo ang nalalaglag? Alam nyo, to be honest I would like to thank Bato de la Rosa for having a hearing and invitation to the former president. We are grateful. We are thankful, Bato de la Rosa, nang dahil sa kagustuhan mong malinis yung pangalan mo, ay mukhang mas nadagdagan pa lalo. Alright? Diba? Yung kagustuhan mong malinis yung pangalan mo, pero ikaw na mismo ang naghukay sa sarili mong libingan. Isipin mo
Kung hindi ka naggawa-gawa ng Senate hearing na yan at umattend ka na lang doon sa House Quad Committee, mayroon bang admission na mangyayari na totoo yung DDS? Mayroon bang admission na totoo na inutusan kayong, di ba, pumatay ni former President Duterte? Mangyayari ba ang lahat ng yun kung hindi din dahil sa'yo? Diba, mga minamahal, yan yung ebidensyang hindi ka talaga nag-iisip. Yan yung ebidensyang puro lang emotion ang pinapairal mo at hindi utak. Si Bongo, hindi inilaglag ni former President Duterte kasi itinanggi niya yung reward money. Pero yung DDS, totoo yun na tinatanggi mo? Isa ka pala sa mga miyembro noon. Ano ba naman yan ba to? Diba? Iiyak ka. Ha? Naiiyak ka ba to? Yan, naiiyak ka. Sino ba naman hindi maiiyak? Malaki na nga yung problema mo, nadagdagan pa. Sino ba naman hindi iiyak nun? Kaya laki-laki na nga ng problema mo. Dinagdagan pa ng sarili mong amo. Paano niya din naman sasalungatin yung sinabi ni Digong? Amo niya yun. So, ano yung sabi ni Bato? Hindi, nagjo-joke lang yun. Walang joke dun. Nag-under oath itong si former president. Ang sabi niya, I will tell the truth, nothing but the truth. Diba? I will tell the truth, only the truth, nothing but the truth. Kaya hindi pwedeng sabihin na joke lang ang lahat ng ito. Tapos ito pa yung masaya, mga minamahal. Nung sinabi ni Bato de la Rosa na joke lang daw po, mga minamahal, yung sinabi ni former President Duterte, mayroon din pong tirada itong si Quezon. Ano yung sabi ni Quezon kay Bato de la Rosa? Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang mga bagay na yan, bagaman narinig na natin noon sa talumpati sa interview at press ko ni dating Pangulong Duterte, ngayon lamang pinanumpaan at under oath. Bakit ba ang sagot ng mga tagapagtanggol nila palagi sa mga binibitawang salita ay joke? Joke, symbolism, ano ba yun? Hindi ba maaaring kapag tinatanong sila ay sumasagot ng diretso dahil yun naman talaga ang interpretasyon ng ating mga kababayan? Di ba? Walang joke dun. Under oath yun. Sakit, no? Yung inuluklok ninyo, yan pala yung kakain sa inyo. Sakit, no? O ano? Na? Kung noon, si Miguel Zubiri, kaya-kaya lang ninyo. Ngayon, hindi. Sakit, di ba? Yan kasi, Bato. Yan kasi, ang daming hanas eh. Di ba? Kaya, isubmit nyo yan sa ICC. Submit nyo yan. Ngayon pa nga lang na hindi nasasubmit, nangangatog na eh. How much more pa kaya kapag nandoon na tapos binabasa na yung transcript? Salamat ba to sa madaling sabi? Sa ginawa mong interview? Hindi, ginawa mong request na mag-hearing. Well, at least, nalaman namin na isa ka sa mga salarin din. Alright. So, hello guys. Ako ay magpapaalam na po. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.